Purihin ng Panginoon sa pagpalang umaga po sa bawat iya sa atin. Salamat sa Diyos sa umaga na ito, sa kanyang kabutihan, kanyang katapatan na patuloy na ibinibigay sa bawat isa. Sa oras po na ito, bilang pasimula ng ating pag-aaral at paglapit sa ating Diyos, tayo muna po ay umawit sa Panginoon. Sabi ng ating aawitin, I worship you, Almighty God. Salamat sa Diyos, karapat-dapat na sa pasimula ng araw ng bawat iya sa atin, mapapurihan natin ang ating Diyos. Awit tayo sa Diyos. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Minsan po simula. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Ay po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo sa umaga na ito. Salamat sa inyong kabutihan, inyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, dahil ang inyong biyaya ay naranasan po ng bawat isa. Sa oras po na ito, kayo po humihingi ng kapatawaran kung kami man, O Diyos, ay nasumpungan nyo sa isang pamumuhay na hindi karapat-dapat. Kung meron man kami nagawa na hindi kayo naparangalan aming Diyos, narito po kami at humingi ng tawad sa inyo. Pakalanisin nyo nga po ang bawat isa sa amin. Ama, salamat po sa inyo sa oras na ito. Patuloy na tulungan nyo kami na lumago sa kaalaman sa inyong mga salita at patuloy na magawa namin ang inyong mga pinapagawa sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat sa inyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa oras po na ito, sa pagpalang umaga sa bawat kasama natin, sa devotion po na ito. Patuloy na biyayaan tayong lahat ng ating Diyos. Salamat sa Panginoon dahil ang Diyos natin ang siyang nagbibigay ng kaalaman sa bawat isa sa atin. Ang totoo nga, sabi ng kanyang salita, nang pasimula nilikha rin ng Diyos ang kaalaman, at sa pamagitan ng kaalaman ng karunungan ay nilikha ng Panginoon ang sanlibutan. Kaya naman sa buhay na ito, ang karunungan o ang kaalaman ay nagmumula sa ating Diyos. Sa Biblia, meron tayong nalalaman at tagpo doon na kung saan binigyan ng Panginoon ng karunungan si Haring Solomon. At sabi nga, siya ang pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo na ito. Mga kapatid, hindi kayang tumbasan ng tao yung karunungan na galing sa ating Diyos. Hindi kayang tapatan ng tao yung kaalaman ng Panginoon. Totoo nga, sabi ng salita ng Diyos sa unang Korinto, chapter 1, verse 25, na kahit yung kamangmangan ng Panginoon ay higit pa sa karunungan ng tao. Kaya, purihin ang Panginoon sa oras na ito. Patuloy na biyayaan tayong lahat ng ating Diyos na sa buhay na ito, lumago tayo sa kaalaman patungkol sa salita ng ating Diyos at patuloy na maisagawa natin lahat ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Naniniwala ko, bawat isa sa atin gusto natin magkaroon ng karunungan, bawat isa sa atin gusto natin magkaroon ng kaalaman, hindi lang sa mga bagay sa mundo, kundi higit doon sa salita ng ating Diyos. At salamat sa Panginoon, pinadala niya ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa bawat isa sa atin nang sa ganon, lumago tayo sa karunungan pagdating sa kanyang mga salita
at pagdating sa kaalaman patungkol sa ating Diyos. Ang Banal na Espiritu na ating kasama ay siyang magtuturo sa atin sa bawat araw kung paano ba tayo makakapagpasya ng tama at kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos. Kaya naman sa umaga po na ito, kung meron kayong mga Biblia, nanyahan ko kayo magpagbukas sa akin sa Mateo chapter 2. Ating mabasahin po yung verse 9 hanggang sa verse 12. Mateo chapter 2, verse 9 hanggang sa verse 12. Yan. Salamat sa Diyos. Good morning po sa bawat kasama natin. Saang lugar man kayo sa oras na ito. Magandang araw kasi ibang bansa kayo at ibang oras nyo. Magandang araw po. Sabi dito, Mateo chapter 2, verse 9 hanggang sa verse 12. Ang version po ng Bible na gamit ko ay Magandang Balita Biblia. Ito pong sinasabi sa aking version. Pagkarinig sa bili ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nangunguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Verse 10, ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Verse 11, pagpasok sa bahay nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nila ang ginto, insenso at mira. 12, nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Yan. Salamat sa ating Diyos sa umaga nito ating pag-aralan ang mga pantas na binanggit sa Biblia nung panahon na ang Panginoong Hesus ay pinanganak dito sa lupa. Salamat sa Diyos. Bawat isa sa atin, nais natin na sa bawat pagpapasya natin ay maging tama. Tama po ba? Na kung tayo ay hahakbang, kung tayo ay may gagawin, nais natin na yung gagawin nating paghakbang ay makabubuti talaga sa bawat isa sa atin. May mga pagkakataon nga, napapasabi tayo na, Lord, tulungan niyo po ako, ayokong magkamali. Panginoon, tulungan niyo po ako. Dahil nga sa pagkakailan natin sa ating Diyos, nakikita natin na kapag lumapit tayo sa Panginoon, ang Diyos talaga yung magtuturo sa atin sa tamang mga paghakbang sa buhay na ito. Lalo't higit kung dumarating yung mga pagkakataon tayo nagkakamali, napapasabi tayo na, Lord, tulungan niyo ako na maitama yung aking mga paghakbang. Tulungan niyo ako, Panginoon, na ayoko na maulit yung sitwasyon na ito. Salamat sa ating Diyos, sa ating paglapit sa Panginoon. Isang tiyak, palagi pinapakita ng Panginoon na hindi tayo nagkamali na tumawag sa ating Diyos. Hindi tayo nagkamali na sa Kanya'y humingi ng tulong. Hindi tayo nagkamali na sa Kanya ay patuloy na dumulog. Kaya naman sa oras na ito, biyayaan tayong lahat ng Panginoon na sa bawat gagawin natin sa ating buhay, palagi na ang Diyos yung maging sentro at yung maging dahilan ng bawat pagpapasya natin. Yung pag-approve ng Panginoon ang hintayin natin, hindi yung pag-approve ng mga tao. Dahil kung ang Diyos ang a-approve sa ating mga paghakbang na gagawin, isa ang tiyak, may magandang patutunguhan yung ating mga paghakbang. Mga kapatid, ang kaalaman ng Panginoon higit pa sa kaalaman ng tao, sabi nga ng Isaiah. At yung kaalaman niya iba sa kaalaman natin. Kaya naman, bilang mga tao, bilang mga anak ng ating Diyos, biyayaan tayong lahat ng ating Panginoon na makita talaga natin sa buhay na ito na ang higit na maalam ay ang Panginoon. Makita natin sa bawat araw, bagamat meron tayong mga katalinuhan, bagamat meron tayong mga experience, ang makita natin yung Panginoon pa rin sa buhay po ng bawat isa sa atin. Dahil may mga pagtagpo sa buhay natin, when we rely so much sa experience natin, may mga tagpo na hinahayaan ng Panginoon na bumagsak tayo. Kasi para makita natin na hindi yung experience natin ang magtatawid sa atin sa buhay, kundi yung pagsama ng Panginoon ang siyang magdadala sa atin sa pamumuhay na nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. Sa tagpo na ito, salamat sa Panginoon, ang kaalaman o wisdom ay nagmula sa ating Diyos. At yung wisdom na galing sa Panginoon ay hindi lang ito basta karunungan o kaalaman patungkol sa mga bagay sa mundo na ito, kundi yung kaalaman o karunungan na galing sa ating Diyos. Ito rin ay mga nagtuturo sa atin para magkaroon tayo ng tamang pananaw patungo sa tamang pamumuhay sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos. Kaya naman sa umaga po na ito ating pag-aralan at pagbulay-bulayan
ang tagpo na kung saan dumalaw sa ating Panginoong Hesus ang mga pantas. Kaya, biyayaan tayo ng Panginoon, hayaan natin ang Diyos natin sa oras na ito, ay turuan tayo na maging katulad ng mga pantas na binabanggit sa kanyang mga salita. Alam natin ang kwento, sabi diyan sa unang bahagi ng chapter 2, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Salamat sa ating Diyos. Itong mga pantas na ito, marahil masasabi natin katulad ng bawat isa sa atin na nakarinig din patungkol sa mabuting balita. Dahil sabi nga dyan, sila yung mga pantas at sa babang bahagi ng aking Biblia mabanggit doon, pantas o kaya yung mga taong dalubha sa pag-aaral ng bituin. At sa kanilang pag-aaral marahil nakita nila at nabasa nila na merong darating na tagpo na kung saan, sabi nga sa Numbers, may bituin na magiging tanda na merong ipapanganak na maghahari sa kanilang bayan. At salamat sa ating Diyos. Unang bagay na makikita natin dito, that wise men study His Word. Mga kapatid, kung nais nating maging matatalinong mga tao o nais natin na sa bawat pagpapasya natin ay maging tama, unang bagay na kailangan natin gawin, katulad ng mga tao na ito, they study His Word. Hindi lang basta nila nalaman na merong bituin na gano'n na magniningning, kundi inilam nila ano ba yung dahilan kung bakit may gano'n. At sa buhay na ito, patuloy na biyayaan tayo ng Panginoon bilang mga anak ng ating Diyos. Sabi ng kanyang mga salita sa Kawikaan chapter 1 verse 2 hanggang 6. Sa pamamagitan ng kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan. Kung tayo bilang mga anak ng ating Diyos, kung gusto nating maging tama palagi yung ating pasya, tutulungan tayo una ng higit ng salita ng Panginoon. Tutulungan tayo ng ating Diyos. Sabi diyan, ang salita ng Panginoon ay magbibigay ng karunungan sa atin. Kaalaman, sabi sa sunod, may tutuwid ang iyong ugali. Kung hindi man maganda yung ugali natin, alam niyo po, maraming pagkakataon, kaya tayo bumabagsak, kaya tayo nagkakamali, dahil sa mga pagpapasya natin, base sa ating mga damdamin. Bakit ka napaaway? Kasi sumama yung loob mo. Kaya naman nakapagsabi ka ng hindi maganda, na nagdulot ng hindi maganda. Kaya naman kung tutulungan tayo ng salita ng ating Diyos, at hayaan natin ang Panginoon ang humubog sa atin, sabi diyan, may tutuwid ang iyong ugali. Pangalawa, at ang iyong mauunawaan ang mga aral na sa iyo'y magbibigay ng karunungan. Habang binabasa natin yung salita ng ating Diyos, ang Diyos din mismo ang magbibigay ng karunungan sa atin. Sabi doon sa kasunod, sa pamamagitan din ito ay magiging disiplinado ka. Mga kapatid, may maraming pagkakataon na natin didisiplina yung ating sarili. Pero salamat sa ating Diyos, habang binabasa natin yung kanyang salita, habang pinagbubulay-bulay natin yung salita ng Panginoon, tinataniman ng Panginoon sa puso natin yung banal na pagkatakot sa ating Diyos na nagdudulot para sa bawat isa sa atin na humakbang na mayroong kadisiplinahan. Sabi niyan, dahil ituturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay. Salamat sa ating Diyos. Ang Biblia ay hindi lang patungkol sa pagpupuri sa Panginoon, kundi ang Biblia ay tinuturuan tayo na yung buhay natin ay maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos. Tinuturuan din tayo na sa pamumuhay natin sa bawat araw. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Ang bawat tao sa mundo na ito marahil nakaisip ng mga paraan kung paano mamuhay ng matuwid. Sabi nga nila, may mga pagkakataon kapag humahayo tayo, nababanggit ng ibang mga tao na hindi naman, okay lang po din ako magsimba kasi wala naman po ako naapakan na tao. Tama naman po yung ginagawa ko. Mga kapatid, sa paningin ng tao, tama sa kanila yon, pero sa paningin ng Panginoon, nais ng Diyos mapalapit tayo sa Kanya. Ang nais ng Diyos, hindi lang sa hindi mo naapakan yung mga tao, kundi nagbibigay din tayo ng kaluguran sa Panginoon. Kaya naman salamat sa Diyos, habang patuloy nating inaaral yung mabuting balita, tinutulungan tayo ng Panginoon sa matuwid na paraan ng pamumuhay. Pamumuhay po na hindi nagbibigay ng kaluguran sa tao, kundi nagbibigay ng kaluguran una sa ating Panginoon. Sabi diyan sa sunod po, mabuting pag-uugali, paggawa ng tama at pagiging makatarungan. Verse 4, makapagbibigay ito ng karunungan sa mga walang kaalaman. Salamat sa Diyos.
Sabi ng salita ng Panginoon, sino man sa atin nagkukulang ng kaalaman, lumapit sa Kanya. Ganon din naman, habang binabasa natin yung salita ng ating Diyos, sabi diyan, yung mga hindi raw po marurunong, nagkakaroon ng karunungan. Sabi nga ng Psalms 119, yung mga tao na palaging nag-aaral ng salita ng ating Diyos, ay nagiging higit pa doon sa nagtuturo sa kanila. Kaya naman, kung tayo, bibiyayaan tayo ng Panginoon at patuloy nating aaralin yung Kanyang mga salita, tayo na mga maraming pagkakataon nagkukulang sa kaalaman, bibigyan tayo ng higit ng kaalaman ng Panginoon sa pamumuhay at sa mundong ito. Sabi pa sa kasunod, at sa kabata ay magtuturo ng tamang pagpapasya. Mga kapatid, salamat sa Diyos. Doon sa ating binasa sa mga pantas, marahil masasabi ating binayaan sila ng Panginoon dahil sa pagbubulay-bulay nila ng salita ng ating Diyos. Dumating sila doon sa tamang pagpapasya. Tamang pagpapasya na humakbang papalapit sa Panginoon. Dako tayo doon sa pangalawa. At ulit ko muna po yung verse 5. Sa pakikinig nito, ang marunong ay lalong magiging marunong at ang may pinag-aralan ay magiging dalubhasa sa pangunawa sa hulugan ng kawikaan, mga talinhaga at mga bugtong ng marurunong. Salamat sa Diyos. Sabi dun sa verse 4, balikan ko po yung tamang pagpapasya. Una po, binanggit natin, wise men study His word. Pangalawa naman, wise men walk by faith. Mga kapatid, alam niyo po, maraming pagkakataon alam natin yung salita ng ating Diyos. Alam natin yung tama at mali. Kaya lang maraming pagkakataon din, hindi natin mapagpasyahan na gawin yung tama. Ang nakakalungkot nga sa buhay po na ito, may mga time kapag gumagawa tayo ng mga bagay sa mundo, at mapansin natin bakit ganon. Pagdating sa gawa ng pagdating doon sa pagsunod sa Panginoon, may mga pagkataon, pag-pray ko muna po, tignan natin. May mga tayo sabihin, magsimba ka sa linggo, sige po, loobin ng Panginoon, pag-pray ko makapagsimba ako. Pero bakit gano'n? May mga pagkakataon kapag paggawa ng kasalanan, nakakalimutan mag-pray. O, kaya hindi naiiwasan. Bakit sa paggawa ng mali, hindi tayo nagiging maingat? Tulungan tayo ng Panginoon. Kapag binasa natin yung salita ng Panginoon at sumunod tayo sa ating Diyos, sabi doon, dadalhin tayo ng Panginoon sa tamang pagpapasya. Nang sa ganon, magawa nating humakbang sa pananampalataya. Dito sa tagpo na ating binasa sa Mateo chapter 2. Salamat sa Panginoon. Alam nyo po, dinala sila ng Panginoon sa tamang pagpapasya. Hindi dahil, nagawa nila itong bagay ito, hindi dahil sa merong magandang pangako ang Panginoon sa kanila. Maraming pagkakataon, binibigyan tayo ng pangako ng Diyos para lang sumunod tayo. Pero sila, wala silang magandang pangako na mabasa natin dyan na at sa kanilang pag-aaral ay binigyan sila ng mga pangako ng Panginoon. Pag pumunta sila, merong magandang darating sa kanila. Hindi po ganon. Sabi doon sa kanilang pag-aaral, sila'y humakbang. Sabi doon sa kasunod po doon, nakita namin sa silangan ng kanyang bituin kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Mga kapatid, dahil sa pag-aaral nila, nagdulot ito ng pananampalataya. Napuntahan yung bituin na yon dahil alam nila sa tapat ng bituin na yon, merong Panginoong Hesus na isinilang sa mundo na ito. Salamat sa ating Diyos. Wala man silang natanggap na mga pangako sa Panginoon, pero meron silang bituin na pinangahawakan na mayroong Diyos isilang at naniwala sila doon dahil ito'y mula sa salita ng Panginoon. Alam nyo po, may mga pagkakataon din sa buhay natin. Hihingi tayo ng sign sa Panginoon, Lord, mangyari lang po ito, susunod ako sa inyo. Dumating yung sign natin, Panginoon naman Lord, pwede bang ganito pa? Share ko lang po sa inyo, naalala ko may isang tagpo ako noon, na nag-aaral ako sa secular, grade 11 po ako noon. At ganitong panahon din, December. At sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko pong regaluhan kayo, Panginoon. At ang gusto ko iregalo ko sa inyo, Panginoon, yung patanggapin ko yung mga classmate ko. Sabi ko nga sa inyo kayo, may mga pagkakataon kapag tama nga gawin, nagpe-pray pa tayo, Lord. Gusto niyo po ba talagang gawin ko ito? At sabi ko, Lord, pwede po bang ganito, Panginoon? Meron po kasi akong teacher na hindi ito basta-basta nagka-cancel ng exam. Sabi ko, Lord, kapag itong teacher ko na ito, nag-cancel ng exam namin, isharan ko yung mga classmate ko. Sa madaling salita, pagdating ng teacher namin sa classroom, sabi niya, bad news, cancel yung exam natin ngayon, sayangin yung mga ni-review. At sila nagidiwang at ako, kinakabahan ako, Lord, Panginoon, mag-share po ba ako? Tatanong ko sa Panginoon, Lord, paano po ba gagawin?
Pero alam niyo, salamat sa Panginoon. Dahil humakbang doon sa kalooban ng Panginoon. Hindi sa pagmamalaki po, nakapagbahagi doon sa harapan ng mga classmates. At nakakatuwa pa, nung lumapit ako sa teacher ko, yung teacher ko pala ay Christian din. Salamat sa Panginoon. Tuwan-tuwa siya, nag-share nung papaalam ako sa kanya. Alam niyo, salamat sa Panginoon. Biyayaan tayong lahat ng ating Diyos. Kapag tayo patuloy nag-aral ng salita ng Panginoon, tuturuan tayo ng Panginoon, humakbang doon sa kanyang plano sa buhay natin. Mga kapatid, instead na palagi ang ipag-pray natin yung mga tanda, ang ipag-pray natin, tulungan tayo ng Panginoon na makasunod dun sa pinapagawa niya sa bawat isa sa atin. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon bibigyan tayo ng tanda ng Panginoon. Pero ang malaga, katulad ni Apostol Pablo, yan niyo po ito, katulad ni Apostol Pablo, sabi sa Acts chapter 20, meron ang tanda bigay kay Apostol Pablo, totoo po, sabi doon, ang isa lang alam niya, sa lahat ng pupuntahan niya, puro hindi maganda yung pagdadaanan niya. Pero, ang sabi niya doon, ang mahalaga, masunod niya yung pinapagawa ng Panginoon. Mahalaga, kasama niya yung banal na Espiritu. Mga kapatid, instead na ipag-pray natin palagi yung mga tanda, ang ipag-pray natin, samahan tayo ng Panginoon na magawa natin yung pinapagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil mas mabuti po yun. Dahil kung tandaan lang yan, may mga pagkakataon, bumabagsak pa tayo, pero pagkasama natin ng Panginoon, sa anumang pagdaanan natin, isa ang tiyak. Kahit mahirap, mahalampasan natin. Bakit? Kasi kasama natin ang ating Diyos. Pangatlong bagay, wise men know his God. Bilisan na po natin. Pagdating sa verse 9, sabi po dito, pagkarinig sa bili ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguhuna sa kanila mula sa pasasilangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Verse 10, ganda lamang ang kagalakan nang makita nila ang bituin. 11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila. Mga kapatid, salamat sa Diyos. Kilala na nila kung sino yung Diyos. Alam nila kung sino yung kanilang sasambahin. Tayo po ba? Gaano na natin kakilala ang ating Panginoon? May mga pagkakataon kaya nahihirapan tayong humakbang. Tulad ng binanggit natin sa pangalawa, walk by faith. Kasi nagkukulang tayo sa kaalaman kung sino ba yung Diyos natin. Nagkukulang tayo sa kaalaman kung ano ba yung kayang gawin ng Panginoon. At nakakalungkot, hindi natin napapaniwalaan kung ano ba yung kayang gawin ng Panginoon. Mga kapatid, tulungan po tayong lahat ng Panginoon. Ako po, hindi naman sobrang dami ng karanasan ko. Pero salamat sa ating Diyos dahil sa pagsama lang ng Panginoon, kaya nakakagawang humakbang sa buhay na ito. Kaya naman tayo kung bilang mga anak ng ating Diyos, sabi nga ng kanyang salita, Psalms 46:10, be still and know that I am God. Sa gitna ng ating mga sitwasyong pinagdadaan, sa gitna ng ating mga problema, kung kikilalanin natin yung ating Panginoon, at sa gitna ng ating mga problema, asambahin natin siya, tiyak, merong magandang mangyayari sa ating sitwasyon. Mga kapatid, kung papansinin nyo po, dumating yung mga tugon sa mga buhay natin, hindi lang nung panahon na tayo nagdududa sa ating Diyos, kundi dumating yung tugon sa mga sitwasyon natin nung panahon nagawa nating magtiwala sa Panginoon. Nung panahon nagawa nating sumamba sa ating Diyos sa gitna ng mga problema. Dumating yung kapayapaan nung panahon na nagawa nating kilalanin ng Panginoon sa ating mga sitwasyon. Kaya, salamat sa ating Diyos sa itong mga pantas na ito. Hindi lang nila basta inalam na mayroong bituin. Inalam din nila kung ano ba yung mayroong sa bituin na yon at kung anong dahilan. At nalaman nila na mayroong Panginoong Hesus na isisilang, na mayroong Diyos na isisilang. At karapat dapat na siya ay sambahin. Karapat dapat na siya ay parangalan. Mga kapatid, samahan tayo palagi ng Panginoon. Habang tayo umahakbang sa ating Diyos, alalahanin natin kung sino ba yung ating kasama at ayun ang Panginoon. Kaya nga binanggit po natin kanina, hindi sign ng ipag-pray natin, na ipag-pray natin samahan tayo ng Panginoon. Kasi yung sign natin, hindi tayo kayang iligtas niyan. Ang mga pagliligtas sa atin ay yung Panginoong Hesus, yung ating Diyos, ang Banal na Espiritu, ang makapagliligtas sa atin sa bawat sitwasyong pinagdadaanan natin. Pang-apat po, salamat sa Panginoon. Sabi sa kasunod po, nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nitong ginto, insenso at mira. Alam niyo po, sa pagsunod natin sa Panginoon, sa pagpapasya natin sa ating Diyos, may mga pagkakataon, kasama yung bulsa natin sa pagpapasya natin sa Panginoon.
May mga pagkakataon kasama yung bulsa natin dun sa pagsunod natin sa ating Diyos. At biyayaan tayo ng Panginoon kung tayo nais natin matanggap yung mabuting mga kaloob. Higit ang Panginoon, deserve niya matanggap sa bawat isa sa atin yung pinakamainam na kaloob. Sabi diyan, nagbigay silang ginto, insenso at mira. At kung papansin natin, ito yung mga mabubuting regalo. Kaya naman pang-apat, wise men offer best gifts. Tayo bilang mga anak na ating Diyos, bilang mga lingkod ng ating Diyos, tulungan tayo ng Panginoon. Maipakita natin sa ating Diyos sa tayo mga matatalinong tao din. Sa paraan na kapag magbibigay tayo sa ating Diyos, maibigay natin yung pinakamabuting handog sa Kanya. Na sa paraan ng pagbibigay, maibigay natin yung pinakamainam sa Panginoon. Dahil higit nalulugod ang Panginoon dun sa mga naghahandog ng tapat sa Kanya. Ang totoo, hindi naman kailangan ng Panginoon ng halaga na meron tayo. Ang nais ng Panginoon makita sa bawat isa natin yung katapatan natin sa harapan ng ating Diyos. Maibigay natin yung pinaka-the best sa Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon. Patuloy na biyayaan tayo ng ating Diyos. Panglima po, pangwakas, sabi dyan, wise men follow His lead. Pagdating sa verse 12, nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Salamat sa Diyos. Alam niyo po, sa buhay na ito, ang Panginoon, kahit kailan hindi siya nagkulang paalalahan ng bawat isa sa atin. Kahit kailan, kahit sa mga pagkakataong mag-isa tayo, nandiyan ang Holy Spirit palagi nagtuturo sa bawat isa po sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Sa mga sitwasyon, kahit nga sa mga, sabi nga kayo sa ating binasa, kahit dun sa pamumuhay natin, binibigyan tayo ng Diyos ng tamang pagpapasya. Kasi ayaw ng Panginoon magkamali tayo. Kung ayaw nating magkamali, lalong higit ang Panginoon, ayaw niyang magkamali tayo. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng mabuting pamumuhay at tama sa Kanyang harapan. Kaya naman, sa sitwasyon na ito, alam ng Panginoon, merong hindi magandang mangyayari sa kanilang pag-uwi. Kung doon sila dadaan sa dati nilang dinaanan. Kaya naman ang Panginoon, iningatan lang sila. Ganon din sa bawat isa sa atin. Palagi ang Diyos nangungusap sa bawat isa sa atin. Tuturuan tayo ng Panginoon, nasamahan tayo ng ating Diyos. Kaya naman, kung tayo lalakad sa Diyos, sabi nga sa Kanyang salita, Proverbs 3:5-6, alam na natin lahat po ito. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Tulungan tayo ng Diyos. Palagi, kapag tayo humingi ng tulong sa Panginoon, kapag tayo nanangan sa lakas ng ating Diyos, palaging mabuting desisyon yung magagawa natin sa buhay na ito. Kasalamat sa Panginoon sa oras po na ito. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Nasa magandang sitwasyon ka po ba sa oras na ito? Lapit tayo sa Panginoon. Pangit ba yung sitwasyon mo sa oras na ito? Lapit sa Panginoon. Dahil mayroong mas magandang kaparaanan ng Panginoon. Hindi mo alam kung ano gagawin mo sa oras na ito, alam ng Panginoon. Laging alam ng Panginoon ang tugon sa bawat sitwasyon natin. At nais ng Panginoon, tulungan tayo. Kaya nga po niya pinadala imbal na Espiritu. Kasi ayaw ng Diyos sa tayo bumagsak sa buhay na ito. Mga kapatid, huwag nating kakalimutan, kasama natin ang ating Diyos. At hayaan natin siya na manguna sa buhay natin at sundin natin yung mga pinapagawa niya sa buhay ng bawat isa. Nang sa ganon, bilang mga anak ng ating Diyos, makikita natin na tayo, bagamat hindi sobrang talino ng iba, pero marunong naman sumunod sa Panginoon. Makikita natin na daig pa natin sila. Kasi bakit po? Sayang yung katalinuhan ng iba kundi naman marunong sumunod. Pero tayo, hindi man sobrang talino, marunong naman sumunod. Higit yung reward ng Panginoon sa kanyang mga anak na sumusunod at nagpapasakop sa kanya. Kaya ulitin ko po, sabi dun sa ating binanggit, turuan tayo ng Panginoon na maging katulad ng kanyang mga pantas. Sabi doon, una, wise men study His word. Pasimulan natin bawat araw pagbulay-bulay ang salita ng ating Diyos. Pangalawa, wise men walk by faith. Ano man yung mababasa natin sa ating salita ng Panginoon, hakbangan natin ito. At sa pangatlo, sabi ng wise men know His God. Sa paghakbang natin, alalahanan natin at kilalanin natin
palagi kung sino ba yung kasama natin at ayun ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. At pang-apat, sa ating mga paghakbang, sa ating pagdulog sa Diyos, huwag nating kakalimutan yung pinakamabuti nating handog sa Panginoon. Dahil sabi nga, ang susi sa pagpapala ay ang pagbibigay. Ngayon pong parating na Pasko, sabi nga, Christmas is about giving. Sabi ng ating mundo. Kaya naman, tulungan tayo ng ating Diyos. Kung mayroong mahigit na unang makatanggap dapat ng binawainam, hindi tayo, kundi ang Panginoon. Maibigay natin yung pinakarapat dapat na handog para sa Kanya. At panglima, wise men follow His lead. Kaya salamat po sa Panginoon sa oras po na ito. Nawa, ang aral patungkol sa mga pantas ay magbigay ng karunungan at kaalaman sa bawat isa sa atin patungo sa isang magandang pamumuhay at tamang pagpapasya na palagi lumapit sa Panginoon, palagi dumulog sa ating Diyos dahil higit na maalam ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya purihin ang ating Diyos sa oras po ito tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo, sa inyong mga salita na patuloy nagbibigay ng kaalaman, karunungan sa bawat isa sa amin. Marami mong pagkakataon, O Diyos, di namin alam kung anong gagawin namin. Salamat dahil sa lahat ng sitwasyon na iyon, naandun kayo, Panginoon, nagpapaalala at nagtuturo sa bawat isa sa amin. Aming Diyos, sa oras po na ito, marahil meron kaming pagpapasyahan na malaki, meron kaming pagpapasyahan man na maliit, at nasa sitwasyon kami na mahirap or maganda. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ang pasya namin ay hindi lang magbigay ng kaluguran sa amin, kundi una, magbigay ng kaluguran po sa inyo, aming Ama. Dahil aming Diyos, walang higit na mabuti, Panginoon, kundi ang maparangalan kayo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, aming Diyos. Yung mga pagkakataon man mahirap ang inyong pinapagawa. Pero salamat, O Diyos, katulad ng aming pinag-aralan. Hilingin namin, Panginoon. Hinihiling namin sa oras na ito, O Diyos, samahan niyo kami palagi at paniniwalaan namin, Panginoon, na kasama namin kayo, Panginoon. Habang kami dumadaan sa mga mahirap na tagpo, paniniwalaan namin kasama namin kayo, O Diyos. Habang kami dumadaan sa mga tagumpay, alalahanin namin kasama pa rin namin kayo, O Diyos. Salamat po sa inyo, Ama, sa oras na ito. Ano mang gagawin namin sa buong araw na ito, sa mga lilipas na oras, aming Diyos. Biyayaan niyong bawat isa sa amin, makita sa amin, Panginoon, na kami mga pantas din, dahil kami mga anak niyo. At sa pamamagitan ng inyong mga salita, tuturuan kami, Panginoon, sa tamang pamumuhay, matuwid na pagpapasya, at bibigyan kami ng katalinuhan, Panginoon, patungkol sa inyo, sa pamumuhay sa mundo na ito at sa inyo, aming Ama. Salamat po sa inyo, O Diyos. Bless niyo ang inyong mga anak. Sino may karamdaman, inaangkin namin ng kagalingan, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Patuloy na tanggapin namin, Panginoon, mula sa inyong mga latay, nagsigaling na ang bawat may karamdaman. At sino mang dumadaan sa bawat sitwasyon, Panginoon, alalahanin namin, Panginoon, in control kayo sa sitwasyon namin, at you work hindi impossible, Panginoon. Salamat po sa inyo, aming Diyos, sa oras na ito. Bless nyo nga po ang bawat isa sa amin, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon sa oras na ito. Patuloy tayong biyayaan ng Panginoon na maging katulad ng mga pantas na patuloy na lumalakad doon sa kaluwalhatian at sa kabanalan. Kaya purihin ang ating Diyos. Patuloy na ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon ay sumabawat isa po sa atin.